Kumusta mga guys? Welcome back sa ating YouTube channel, Philippine Noisy. So ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. No? So ang video to is mula na naman kay Boss Balita TV, so supportahan nyo yan. So meron itong pamagat na binasahan na ng ICC Duterte co-perpetrators na iyak si Amy at Badaw, arestuhin na lahat yan. So yun yung panonorin natin ngayon, bibigyan natin doon ng reaction, and then yun, bago natin to simulan, Boss Balita TV, supportahan nyo yan. Also, courtesy na rin sa Malacanang Palace. Tapos syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Philippine Noisy. So mga kanoisy, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, ang pabagat ng videong ito, binasahan na ng ICC Duterte co-perpetrators na iyak si Amy at Bato, aaristuhin na lahat. Ayan. So, ano ba? Boss Balita TV, Malacanang Palace, Philippine Noisy. Like, comment, share, subscribe. Start. Grabe, Senator Bato de la Rosa, pinasahan na ng Start zero. ICC. Naiyak. Sobrang nakakagulat na balita. Grabe, Senator Bato de la Rosa, binasahan na ng ICC. Naiyak si Senator Amy Marcos, meron ng warrant of arrest. Ayon sa nakalap nating impormasyon, ginulat ni BBM sa Senado. Nagsalita na si Yusek Claire. Aarestuhin lahat nila ang nasa arrest warrant ng Interpol. Mapasenador man yan, lalo na mga co-perpetrators ni Duterte. Grabe, si Senator Bato de la Rosa, pinasahan na ng ICC. Naiyak si Senator Amy Marcos, meron ng warrant of arrest. Tara, panoorin natin. Good afternoon po, Yusek. ES Bersamin told Kyodo News that Senator De La Rosa may be arrested by the Philippine law enforcement if the ICC issues a warrant and if there is an Interpol notice. And before Duterte's arrest in March, the Interpol released a division notice which was transmitted after prior consultations with the government of the Philippines. Meron na po bang communication yung ICC or Interpol about possible arrest ng mga co-accused ni former President Duterte? Siyempre, di nila ipapaalam yan, di ba? Tinatanong din ng ng mga media Gusto din nilang timbrehan yung sila Bato Sa ngayon, wala pa po tayo natatanggap na anumang communication kung meron na pong warrant of arrest para sa mga co-perpetrators ni dating Pangulong Duterte. On another topic lang po, si Senator Amy Marcos nag-file ng bill kahapon calling it up. So wala pa daw. Pero if ever man meron, sana hindi ipaalam mas maganda yung gulatan talaga Kasi 'di ba dati yung balita-balita yung about kay FPRD na parang kaya daw pumunta sa China yon kasi parang nabalitaan, 'di ba, na may arrest warrant na sa ICC. So sana itong kay Tobots naman, 'di ba? Hindi na ipaalam kasi ibang usapan na 'to 'Di ba? Magmi-middle na dito yung yung ibang mga senador sila Alan Cayetano, sila Senator Amy. 'Di ba? So gigitna na sila diyan if ever nandiyan na yung arrest warrant ni Bato So mas maganda din talaga diyan gulatan, 'di ba? If ever meron na talaga. President Rodrigo Duterte Act. Or kayo, agree ba kayo doon? Nagulatan na lang, comment on below. Sabi niya po, the bill hopes to prohibit the transfer of individuals in the Philippines to foreign entities not recognized under an active treaty or without the person's consent or a local court order. Violators may face up to 20 years in prison. Ito raw po yung ginawa dahil nga po para ma-prevent yung future cases of extraordinary rendition tulad ng nangyari kay dating Pangulong Duterte. Ano po ang reaction dito pala sa bill ni Senator Amy? Grabe, Senator Amy, Ibang klase talaga. Well, to be honest lang maganda naman talaga, 'di ba? Maganda naman talaga yung yung i-final ni Senator Amy na yun nga parang hindi pwedeng basta-basta na lang hinihila yung mga kababayan natin, 'di ba, or whatsoever. Pero 'di ba, Diyos ko, 'di ba dapat nung time din ng extrajudicial killing nagpasa din siya doon or may pakiman lang siya doon, 'di ba? Grabe. Kasi yung ginagawa niya ngayon na abot siya sa bill na yan is sobrang linaw naman. 'Di ba? Na para kay FPRD yan. Parang suporta kay FPRD. And then, para yan sa mga the rest na kasama ni FPRD dun sa crime against humanity niya. 'Di ba? May ibang pinoprotektahan pa ba yan? 'Di ba? Siguro sa future meron. Pero sobrang linaw naman siguro, 'di ba? Or kayo? Do you think ba, hindi ba para kay Bato yan? Hindi ba para kay VP Sara yung bill na ipinasa ni Senator Amy Marcos? Comment nga kayo sa baba. Samantalang yung yung kababayan natin, 'di ba? Yung Coast Guard na naputulan ng daliri, o yung Navy, Navy or Coast Guard, correct me if I'm wrong. Naputulan ng daliri. Wala man lang silang say about doon sa China, 'di ba? 'Di ba dapat may ginawa din sila about doon? Na itong actions ng China dapat iba.
Bigyan mo ng treats yan. Trabaho naman po Ititigil ng yan. isang senador na gumawa ng makabuluhan na batas para sa taong bayan, sa ikauunlad ng bansa, hindi para sa pansariling kapakanan. So, good luck po. Yusek, good morning po. Yusek, morning. may directive po ba si Pangulo Marcos amid the expected arrival of Krising na eventually sabi ng Pag-asa mukhang magiging bagyo na? Opo, meron pong mga direktiba ang ating Pangulo sa mga concerned agencies. Katulad po ng NDRRMOC, nag-raise na po sila ng blue alert status nung pa pong July 16 as of 11 a.m. At nagkakonduct na rin po sila ng pre-disaster risk assessment at nag-activate na rin po yung Virtual Emergency Operations Center noong pa pong July 16, 2025. At patuloy pa rin po ang pag-monitor at pagbibigay po ng mga advisories sa mga stakeholders sa ating mga kababayan. Pati po dito ang DOST, Pag-asa, ganoon din po. May continuous weather monitoring and provisions of weather updates to all stakeholders. Pati po ang DILG, ang DSWD ay naka-alerta na po patungkol po dito. Yun. Yusek, So, dasal-dasal din tayo dyan para yung sa bagyong Krising na yan kasi, kawawa din yung mga biktima dyan. isang tanong pa sana, Yusek, yung tungkol doon sa Senate Bill 2450, nasa third reading na, at tungkol dito doon sa protection ng marine ecosystem na may kilalaman din, Yusek, doon sa welfare ng mga mangingisda natin at medyo matatouch din yung protection sa West Philippine Sea. Eventually, pupunta rin ito sa Office of the President after ng bicameral. Supportado ba ito ng Palasyo, Yusek? Opo, sa lahat po na ikagaganda ng ating environment, sa ating ika-aangat po ng taong bayan, mga Yung admin pa ba? Di ba? Yung admin pa ba? Siguro sa era ng mga Duterte, matatagalan pa yan. Pero yung admin, especially usaping WPS or West Philippine Sea, Diyos ko, wag na. Sobrang dali na lang yan po, hindi po ito tututulan ng Pangulo. Salamat po, Yusek. Tristan Nodalo, Newswatch Plus. Ayos, good morning. Yung tagapagsalita po ni Vice President Sara Duterte, kahapon po nagsabi siya na keeping Vice President Sara Duterte out of the loop is a disservice to the nation. Ang sabi niya po ay, kumbaga, yung hindi pagsuporta sa Vice President pagdating sa disservice to the nation. Tapos, di niya naman ginagawa yung niya sa Vice President. Sabi, ayon nga kay Attorney Claire Castro, di ba? Travel lang ng travel. pondo ng kanya mga proyekto at programa and not being able to support the Vice President is a great disservice to the country. May response po ba ang Malacanang dito? Para po on the part of the Palace, welcome po kung ano man po ang suwestyon na makabuluhan, magandang suwestyon na magmumula sa OVP. Hindi po ito tinatanggihan at hindi po sinasara ng Pangulo ang pintuan sa Vice Presidente. Lahat po ng mga area suwestyon na makabuluhan ay tatanggapin po yan kung ito naman po ay makakatulong sa taong bayan. Tandaan po natin, mismong si Vice Presidente ang nagsabing siya daw po ay mayroong formula or alam para maipababa ang presyo ng bigas. Pero ayaw niya pong i-share sa gobyerno at sa administrasyon dahil ayaw niyang tulungan ang Pangulo. So, isipin niyo yan. Meron siyang solusyon. So, kayo na lang mag-isip, guys. Or kayo na lang bahalang humusga kung nasa ayos pa ba yan. Diba? Alam mo kung paano pamurahin yung bigas. Tapos, hindi mo i-share kasi babango yung kalaban mo. Anak ng tokwa talaga. Sobrang halatado talaga na hindi para sa tao, no? Kundi para lang sa sarili. Para lang sa, kagaganda ng image nila. Diba? Para lang malinis yung pangalan nila na dinumihan lang din nila. Grabe yung ganyang mindset, Bukod tangi yan, BP. hindi po nanggagaling sa Pangulo o sa administrasyon na ito ang pagharang sa kanyang mga gustong gawin para sa taong bayan. Unang-una po ay handa po makinig ang Pangulo sa anumang kanyang suwestyon na may kabuluhan. Patungkol naman po yata sa budget, hindi naman po humahadlang ang administrasyon na ito kung siya man po ay naghumihingi ng mas mataas na budget. Tandaan po natin, kahit po ang DBM, binigyan po siya, tinataas po ito sa original na or initial proposed budget nila for 2026. Binigyan pa po at in-increase sa 170 million. Inaprubahan po ito ng DBM at sa ngayon po ang proposed budget ng OVP ay from 733 million ay ginawa pong 903 million. Okay, kung di po tayo nagkakamali, medyo malaki po kasi. Nako, paldo na naman yan. Good luck na naman yan. Pero I think ang mas maganda siguro niyan, this 2026 budget, wag mo nang ipahawak sa VP as long as, hanggat hindi niya na ipapaliwanag yung mga nawawalang pera ng Office of the Vice President, diba? Mas maganda yon. Or kayo, what do you think? Ang hiningi nila, ang proposed budget nila para sa taong 2025, parang 2.03 billion. At ang nagkataon lamang po na hindi niya po ito
na ipagtanggol ng maayos sa House of Representatives. So kung ano man po Yun ang desisyon lang. ng House of Representatives ng Congress ay hindi na po ito saklaw ng Pangulo. Mas mabuti po siguro kung mas nais niya po na mas malaking budget bilang katulad ng isang estudyante, kung meron kayong thesis na gusto idepensa po niyo na maayos para po kayo mapagbigyan. Yun lang. Mahirap din, mas lalo na tuloy siyang pagdududahan yan kasi this coming 2028, di ba? Ugong-ugong, natatakbo siyang Pangulo. Tapos may record pa na yun nga, yung 11 days, 125 million. Wow. Di ba? So, kayo na lang bahalang humusga din par kung deserving or deserve niya pa ba, di ba, na mabigyan ng malaking budget this 2026, ano? So, comment down below. And Soberano, Bombo Radio. Yusek, good morning. Update lang po sana sa naging command conference na pinangunahan ni Pangulong Marcos sa Camp Aguinaldo. May mga instruction po ba siya or directives sa ating Armed Forces of the Philippines? Opo, nagkaroon po kanina ng command conference with the AFP at ginawa po ito sa Camp Aguinaldo sa Quezon City. Pero yung ibang mga detalye po ay hindi po natin maibibigay for security purposes po. Okay. Yusek, itong pulong po ba ni Pangulo sa AFP ay possible din na kukuha siya ng mga data, information para maisama niya po yung report na yan sa kanyang State of the Nation address? Muli, hindi po ako makakapagbigay ng detalye. At kung meron man po, malamang kung ito yung masasabi niya sa SONA, madidinig na naman po natin ito. Last na Yun. question na lang, Yusek. Sobrang excited expound na lang kayo, po, ah. Yusek, doon sa Memorandum Circular 87 na inilabas po ng Office of the President kung saan hinikayat ang lahat ng mga government agencies and private sector na ipromote ang pagtataguyod ng maritime and archipelagic nation. Dapat lamang po natin i-promote at ipagtanggol ang ating sovereign rights, ang ating mga karapatan patungkol Tama. po sa rights ng ating bansa. Kaya nga po, Tama. Mga DDS lang naman talaga yung ayaw sa ganyan eh. Di ba? Mga DDS lang talaga para sasabihin nila, hindi natin kaya yung China. Kung sino ba ang nagsabi na need natin kayanin yung China? Ang needed lang naman natin is tindigan talaga at i-correct yung tama. Kasi kung hahayaan natin, ibigay na lang natin yung West Philippine Sea para wala ng gulo. Do you think matatapos yan dyan? Diba? Do you think matatapos yan dyan? Baka after 5 years, after 10 years, iba na naman yung i-claim nila. I-claim na naman nila yung El Nido, yung Palawan. I-claim nila yung Manila. Diba? Kaya dapat sa mga ganyan, total, sobrang linaw naman. Diba? Na naipanalo natin yan. So, panindigan na natin. Diba? Kasi at the first place naman, yung China, hinarap naman nila tayo sa arbitral. Diba? Yun, natalo. Hindi tinanggap. Paano kung nanalo sila? Hindi mas matigas pa sa bato yan. Diba? Kaya hindi pwedeng itolerate yung mga ganyang bagay par. Need talagang aksyonan yan. sabi natin, muli, magkaisa po tayo. Bawat Pilipino dapat ipagpunyagi kung anong meron tayo sa Pilipinas, maging pro-Philippines. Lagi. May announcement lamang po tayo. Nakipag-ugnayan po ang Department of Foreign Affairs sa pamamagitan po ng Philippine Consulate in Los Angeles. At sa kanilang nakuhang report, sinasabi po dito ang ilang bahagi at aking babanggitin. Some of the terms used in the purported letter were not in line with the BHPD's standard language and protocol. BHPD would not include terms such as suspected to be drug overdose, suspected to be cocaine, and summoned to be PhD. At with reference to Mr. Tiglau's post on the screenshot of a purported report surrounding the circumstances of the death of Mr. Paulo Tantoco in Los Angeles, the Philippine Consulate in Los Angeles had verified with the Beverly Hills Police Department on the veracity of the alleged report and found that the police report posted by Mr. Tiglao was altered. The altered letter Was altered. So, sobrang linaw. Ay, syempre. Ano ba yung asahan natin dyan? Ano ba yung i-expect natin dyan? Sasabihin na naman ng mga DDS yan, hindi totoo yan. Binayaran yan. Di ba? Alam niyo yung ganyan par. Nung una, hindi umiimik yung first lady, hindi umiimik yung admin sa mga paratang nila. Connected dyan sa Tantoco or whatsoever na case na yan. Di ba? So, pinaghahanap nila. Bakit hindi nagsasalita? Siguro totoo or whatsoever. Guilty siguro, kaya hindi nagsasalita. So ngayon, since nagsalita na, pinaliwanag na, di ba? Ayan, sinabihan na kayo na yung sa Beverly or whatsoever, di ba, na altered yung kumakalat. So, paano yan? Siyempre, next move naman na kayo. Sasabihin nyo na naman, wala, minanipula yan nila FL. Grabe, ano? Like, wala talagang lugar par. Wala talagang lugar yung admin, sinasabi ko sa inyo.
contained terms that were not in line with the Beverly Hills Police standard language and protocol. Nabanggit na po natin noong nakaraang araw kung ano yung mga kanilang idinagdag na mga di umanong facts na hindi po talaga nakalagay sa nasabing police report. Nako. At meron pa po tayong isang announcement. Iyak mga DDS nito, par. Following the confirmed resignation of ERC Chairperson Mona Lisa de Malanta, effective August 8, we extend our deepest gratitude for her dedicated service to the Commission and to the Filipino people. We wish her continued success as she returns to private practice. On behalf of the Office of the President, I am pleased to announce the new appointments to the Energy Regulatory Commission, ERC, effective August 8, 2025. Appointed as chairperson of the ERC is Attorney Francis Saturnino C. Juan. A seasoned energy expert, Attorney Juan brings with him decades of experience in regulatory affairs, having previously served as Executive Director and General Counsel of the ERC and currently as President of the Independent Electricity Market Operator of the Philippines. He has played a key role in operationalizing the wholesale electricity spot market, advocating consumer protection and promoting renewable energy development through tariff reforms. With his deep institutional knowledge and leadership, we are confident that Chairperson Juan will steer the ERC toward more efficient, transparent, and pro-consumer decision-making. We look forward to a smooth and seamless transition under his chairmanship. We also welcome the appointments of Attorney Amante A. Liberato and Attorney Paris G. Real as ERC commissioners effective upon their assumption of office. Attorney Liberato is currently serving as Deputy Executive Secretary for Finance and Administration at the Office of the President. A lawyer and certified public accountant, he brings extensive experience in public finance, legal reform, and governance, having previously served with the Commission on Audit and in various consultancy roles across the legislative and executive branches. His strong background in fiscal Wait lang, yung sa ano din kapag ka may umaalis na mga employee or mga trabahante ng admin, issue agad yun na parang kinyakonekta nila na, bakit kayo umalis yun? Siguro ang pangit ng pamamalakad. Parang ganyan agad. Diba? I think ganyan yung bungad nila Kaya parang medyo big deal yung pag-alis, diba? management and regulatory policy will be vital in supporting institutional reforms within the ERC. Attorney Paris Real, meanwhile, is a second or rather seasoned litigator and a legal advisor with more than 2 decades of experience, including active participation in high-impact ERC regulatory proceedings for more than 10 years. He is known for his focus on legal integrity, consumer protection that is expected to strengthen the Commission's quasi-judicial processes. Together, these appointments reflect the President's commitment to energizing the ERC with leaders who uphold integrity, transparency, and public service. We look forward to the reforms and progress they will help bring under Bagong Pilipinas. Maraming salamat. Bagong Laban Pilipinas. kontra droga, patuloy na inaaksyonan. Tinatayang nasa higit 304 million pesos na halaga ng illegal na droga ang nasabat ng Bureau of Customs sa NAIA sa loob 304 million pesos nang walang nachuchugi. na isang araw. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Isang Jr. araw? na paigtingin at palawakin pa ang operasyon kontra illegal drugs sa buong bansa. Umabot sa 44 kilograms ng hinihinalang shabu ang nasabat ng ahensya sa dalawang magkahiwalay na operasyon sa NAIA Terminal 3 nitong July 14. Nasa kustodiya na Grabe, nakakapasok pa yun sa NAIA, par? Or naharang lang? Grabe, nang titibay talaga ng loob ng ng mga gumagawa niyan. Grabe talaga yung nagagawa ng pera, par. Kasi willing talaga nilang ilusot yan sa sa mga airports, sa mga ports. Like, man, grabe ng yun. PIDEA ang dalawang suspect, habang sa ilalim naman sa chemical analysis ng PIDEA Lab Service ang nakumpiskang droga. Pinuri ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno ang koordinasyon sa pagpigitan ng PIDEA, NAIA at Customs personnel sa pagbabantay ng border ng bansa laban sa dangerous drugs at drug para isulong ang kalusugan at labanan ang malnutrisyon. Nagsanib puwersa ang DOH, DSWD, DILG at 235 LGUs upang paigtingin ang mga programang pangkalusugan para sa mga batang Pilipino, lalo na sa kanilang first 1,000 days. Ayon ito sa nais ni Pangulong Marcos Jr. na gawing mas malusog ang bawat batang Pilipino. Lahat dapat kumpleto ang nutrisyon mula pagsilang hanggang paglaki. Inilunsad ng DOH ang nutrisyon. Dati or ewan ko kung kayo din, pero dati parang naiinggit tayo sa
sa mga malnourished nung elementary tayo kasi nakakakain sila ng libreng snacks. libreng bilo-bilo. Di ba? Leadership and governance program upang palakasin ang kapasidad ng mga lokal na opisyal para mabigyan ang sapat at karagdagang serbisyo sa mga buntis, ina at sanggol sa kanilang nasasakupan. Sa ilalim ng programa, makakaasa ang mga kababayan natin ng suporta sa prenatal care at maternal nutrition, proper breastfeeding at complementary feeding, malinis na mga pasalidad at mas mabilis at abot-kayang access sa health services sa bawat LGU sa buong bansa. Nako. Kakulangan ng sustansya ang sanhi ng pagkakabansot at malnutrisyon sa mga bata, kaya minarapat ng mga ahensya at lokal na pamahalaan na isulong pa ang kampanya para mas malusog at masiglang kabataan. Dahil sa bagong Yun. Pilipinas, walang batang maiiwan sa laban para sa kalusugan. Update sa Yun. seafarers attack by Houthi rebels. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na siguraduhin ang kaligtasan ng ating mga kababayang nasagip mula sa Houthi rebels sa Red Sea. Nakauwi na sa bansa kagabi, July 16, ang 8 seafarers na nasagip mula sa MV Eternity Sea. Sa ulat ni Migrant Grabe Workers na. Secretary Hans Kakdak, dumating noong isang araw sa Jisan Port sa Saudi Arabia ang 8 Filipino seafarers na inatake ng mga rebelding grupo na Houthi noong July 7 at 8. Bago makarating sa Ito din yung challenge sa mga buhay ng mga seaman na parang kapag umuwi sila, parang pinaflag pa sila ng mga kamag-anak na wala namang naambag. Ang damot yan. Di ba? Ang yaman-yaman yan, Pero hindi nila alam kung ano yung mga risk nila na tinitake, di ba? Para lang makapag-uwi ng pera. Para sa mga mahal sa buhay talaga nila. Yung mga bidang mga kamag-anak, parang sila yung sila yung nagpaaral. Sila yung umire. Tuloy. bansa, nabigyan na ng agarang tulong ang mga marino sa pamamagitan ng pagtutulungan ng MWO, OWA at ng Philippine Consulate General sa Jeddah, Saudi Arabia. Ito ay batay na rin sa utos ng Pangulong Marcos Jr. Makakatanggap din sila ng financial assistance mula sa Action Fund ng DMW, Emergency Repatriation Fund ng OWA at DSWD at Medical Care sa DOH. Bibigyan din sila ng tulong mula sa NNIC sa ilalim ng DOTR at iba pang tulong mula sa National Reintegration Network para sa kanilang pagsisimula dito sa Pilipinas. Ayon na rin sa utos ng Pangulo, kasalukuyan ng kinokontak ng pamahalaan ang pamilya ng 13 seafarers na nasa barko pa. Ang lahat ng hakbang na ito ay ayon sa nais ni Pangulong Marcos Jr. na tiyakin ang kaligtasan at kapakanan ng mga seafarers. Nako, iyak na ng mga DDS nito, para siksik talaga yung admin, pare. Sobrang siksik. Sobrang taliwas talaga sa pinipinta ng mga Duterte or ng mga DDS na ano ba yung administrasyon ngayon? Parang walang nagawa, parang walang imik. My goodness. Patunay na bagong Pilipinas, walang maiiwang Pilipino saan man sa mundo. Para pagaanin ng pang-araw-araw na pasanin ng mga Pilipino, epektibo na kahapon ang 50% fare discount ng mga senior citizens at PWDs sa Grabe. LRT1, LRT2 at MRT3. 50%? Ayon ito sa mithiin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ilapit ang ginhawa sa ating mga kababayan lalo na sa vulnerable sectors, kasunod ito ng 50% discount para sa mga estudyante noong Hunyo. Layunin ng Pangulo na mabawasan pa ang gastos ng mga seniors at PWDs para may dagdag budget sila sa kanilang maintenance medication at mga support or assistive equipment. Bukod sa mas pinalaking fare discount, inanunsyo din ni Pangulong Marcos Jr. na magsisimula na ang operasyon ng 3 dalian light rail vehicles sa MRT3. 2014 pa nabili ng gobyerno ang mga tren pero hindi pa rin ito napakinabangan ng taumbayan. Kaya't ginawa ng paraan ng mga eksperto para maging operational at magamit na ang mga ito. Nasayang ang potensyal ng dalian trains noong mga nakaraang administrasyon, kaya't minabuti ng Pangulo na ipaayos ang mga bagon para sa ating mga kababayan. Sa susunod na taon, Binanggit rin nung nakarang administrasyon. Marunong din. Nasayang yung nung nakarang administrasyon. Siyempre, ganyan yung mga banat ba? Di ba? May katotohanan talaga. ay target na maging operational na ang natitirang 45 dalian trains para gawing mas maginhawa ang biyahe ng mga pasahero. Inatasan naman ng Pangulo ang DOTR na pabilisin pa ang inspeksyon sa mga natitirang dalian trains para magamit na ito sa lalong madaling panahon. Siguraduhin masusuri at magagawa ang regular maintenance ng mga tren. At tiyaking gumagana ang mga escalator at elevator sa mga train station para sa mga mas convenient at sa magagamit ito ng mga computer or ng mga commuter. Bilang solusyon sa traffic at congestion ng public transportation, panoorin po natin muna ang video. Personal na binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Camp Aguinaldo Station ng Metro Manila Subway Project kahapon. Batid ng administrasyon ang urgent need sa mas epektibo at na maaasahang mass public transit sa bansa, kaya kasama ang DOTR ay nag-inspeksyon ang Pangulo sa construction site para alamin ang status ng proyekto at tiyaking umuusad ito.
Ang Metro Manila Subway ang kauna-unahang underground railway system ng Pilipinas na tatahak mula Valenzuela hanggang Parañaque at may haba ng higit 33 kilometers. Inaasahang kayang gawing 41 minutes na lang ang biyahe mula Valenzuela hanggang Manila Airport sa oras na maging operational ito. Konektado Grabe, kodos. Bravo. naman ang subway sa MRT3, MRT7 at North-South Commuter Railway para sa maayos na transfer ng mga pasahero patungo sa iba't ibang destinasyon. Layunin ng subway project na gawing mas mabilis at convenient ang pagbiyahe ng mga commuter, mapa-estudyante o empleyado man. Hindi na Yun. kailangan gumising ng sobrang aga para lang makaiwas sa traffic. Nagbigay naman ng direktiba si Pangulong Marcos Jr. sa DOTR at DBM. Grabe din yun nga, yung nalaman ko lang din na parang 8 yung duty or 7:30. Pero dahil sa traffic, yung ibang mga commuter, gising na ng alas 4. Tapos alas 5 or 5:30 a.m. parang nagko-commute na. So, can you imagine that par? Kung paanong naapektuhan ng traffic yung buhay ng tao, di ba? Like, madidrain talaga yung trabahante par. Kasi sobrang agang gumising, tapos uuwi na ng alas 5, tapos biyahe na naman ulit. Di ba? So, kulang-kulang, dadating siya ng bahay. Kunyari, 5:30 yung out. Dadating ng bahay, mga 7 na. Or 7:30. Kasi traffic na naman sa hapon. Rush hour na naman yun. Grabe yun. Tapos sobrang tagal pa matulog. Yun lang. Kinakain na talaga yung Mahirap din yung yung 8 to 5. Siguraduhin matatapos ang proyekto ayon sa target date. Tiyaking maayos ang construction sites para hindi makadagdag sa abala ng commuters. At siguraduhin din ang tamang pag-release ng pondo para on time ang tapos ng proyekto. At dito na po natatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas. Yun, bagong Pilipinas, bagong mukha. May prinsipyo, may isang salida. So, yun lang naman mga kanisis. So, yun ang masasabi nyo dito. Comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, ang video to is mula kay Boss Balita TV. So, supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos, syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Filipino IC, don't forget to like, comment, share, subscribe. So, again, Boss Balita TV and then Malacanang Palace courtesy. So, kita nyo naman yun par. So, babalikan muna natin yung bill na ipinasa ni Senator Amy. Grabe, Talagang alaga talaga. Sa dinabi-dami ng bill na pwede mo ipasa, yan talaga yung tututukan mo. Diba? May pagka-protection para sa mga kasamahan ni FPRRD. Amazing yun Iba yun. Sobrang iba yun. Yung kay kay Marcoleta, yung about dun sa sa less than 2,000 na kuryente na ililibre. Ano nang update doon? Curious lang ako. So, curious lang ako doon. Diba? So, grabe yung kay Senator Amy talaga. Hindi ko talaga maatim Diba? Hindi ko talaga maatim na parang, kumbaga, kunyari tatay si PBBM, tapos anak niya si Amy. Sobrang pasaway ng anak ni PBBM. Parang, can you imagine that? Kapatid mo mismo yung isa sa tumutugis. Well, actually, wala naman talagang problema dyan, par. Talagang problema dyan. Kung if ever, si Senator Amy may nakita talaga siyang mali na ginagawa yung kapatid niya, walang problema kung babatikusin niya yung kapatid niya, si PBBM. Pero yung ipagtatanggol mo lang din, di ba, yung isang tao din, na grabe din naman yung ginawang kababalaghan sa bansa. Di ba? Tapos, biglang mag-against ka sa kapatid mo na halos hindi mo nga mahanapan ng butas Puro ka lang question. Sabi ko nga sa inyo ba na okay lang talaga par. Okay lang talaga kung ipagtanggol nila sa FPRD na dinala dun sa dahig. Pero sana naman, di ba, tingnan nila yung reason kung bakit nga ba dinala si FPRD dun. Bakit? Dahil nung time nila FPRD, yung mga kawawang pamilya ng victim ng EJK, hindi sila basta-basta nagpa-file dito sa bansa kasi alam nila na mawawalang sa isa yung mga reklamo nila kasi yung administrasyon nga mismo yung kalaban nila. Diba? So sana tingnan nila yun ba? Na bago man lang nila biglang, poprotektahan ko at kuto at ulkos, gagawan ko pa to ng bill
dapat tingnan din nila kung ano yung reason or gaano kabigat yung nagawa ng taong yan. Kasi parang ano yan parang magko-contradict yan sa parang pinaglalaban mo. 'Di ba? Paano mako-contradict? Si FPRD, pinoprotektahan mo yung rights niya. Yung human rights niya. 'Di ba? Gusto nyo na idaan si FPRD sa due process. 'Di ba? Kasi yun hindi makatao yung ginawa. Paano naman yung ginawa ni FPRD na siyang sanhi kung bakit siya hinuli? Crime against humanity. 'Di ba? War on drugs, extrajudicial killings. 'Di ba? Alam niyo yung ganyan na parang medyo nakakainis talaga yung part na yan. Na okay lang talaga batikusin mo si PBBM na na bakit dinala si FPRD doon tapos walang kasalanan. Walang ginawa yung admin. Okay lang talaga sobrang okay lang talaga. Kaso hindi ganyan yung nangyari 'Di ba? Sobrang linaw naman. Nasa TV pa. Nasa mga balita. Sa bibig pa mismo ni FPRD galing. Ang sabi ni FPRD, kung may kasalanan man ako, yung extrajudicial killings lang. So aware sila. Anong sabi ni Bato? Shit happens. 'Di ba? So aware sila. Bakit nila winidraw yung membership natin sa ICC? Kasi aware sila na meron silang nagawang kasalanan. So why protect them, 'di ba? Sasabihin dapat dito nililitis sa bansa natin. Do you think uusad yan? Di mas lalong gugulo yung bansa natin. Kasi magwiwilga yung taong bayan. Especially dito lang din sa sa bansa natin. 'Di ba? And then if ever di papanalunin lang nila si BP Sara this 2028. Kapag ka manalo, ano pang ini-expect nyo? Di makakalagya ulit si FPRD. 'Di ba? So, parang ako lang din, siguro kung gusto talaga natin na magbayad si FPRD, doon na lang din siya sa ibang bansa para walang bias talaga. 'Di ba? Walang bias talaga. Walang bias talaga. Kasi yun nga, di naman biro yung niya, 'di ba? Case niya. Crime against humanity. Sobrang dami din nun libo-libo din yun. Libo-libo din yun. Okay lang sana kung isa lang, tapos isa, dalawa, tatlo. Ganyan lang yung kasalanan niya. Kasi sige, dito natin sa Pilipinas, yan, litisin yan. Pero yung ganyan kalaki, tapos medyo nanganganib pa na baka mapakawalan kapag ka naging presidente yung anak niya. Di wag na. 'Di ba? Tsaka yun nga, consequences na rin yan sa pinagagawa yung panti-trigger sa administrasyon sa Pangulo. Hinayaan lang naman kayo 'Di ba? Si FPRD, sobrang tagal hinayaan ni PBBM yan. Patawa-tawa lang. 'Di ba? Natatandaan niyo yung time na parang nagsasama pa rin si BP Sara at si PBBM. Kahit na binabanata na ni FPRD si PBBM. Pinabayaan lang niya ni PBBM 'Di ba? Ayun, nung pinabayaan, mas lalong lumaki yung ulo. Kung ano-ano na yung pinagsasabi, mga bangag. Sobrang na yung mga paninirang pinapakalat. Tapos ngayon magugulat kayo kung bakit nag-let go si PBBM na ipadala sa dahig yan. 'Di ba? Tapos kikwestiyonin ba, PBBM grabe, pabago-bago yung sinasabi. Nagbago din naman si FPRD 'Di ba? Dati okay lang naman siya, tahimik lang naman siya. Tapos bigla niyang binabanatan. Bakit? Dahil sa politika. Dahil sa midterm election na yun. 'Di ba? Kailangan mag-promote ng kandidato. Siyempre, para makapag-promote, manira. Ayun, nakahanap ng katapat. 'Di ba? So anyways, hanggang dito na lang muna mga kanoises. So kayo na masasabi nyo dito, comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So again, that's it. Grabe ka talaga, Senator Amy, Philippine ICs out. Subscribe.